Sa mga kaibigan, ikalabing-siyam na bersikulo ng unang kabanata ng Genesis at saka ikadalawampung kabanata ay ikadalawampung bersikulo mga kaibigan. Pero una sa lahat, sana pakisubscribe nyo ng aking YouTube channel mga kaibigan at sana ay makatulong sa akin. Pero kung hindi, okay lang din naman, i-enjoy ko na lang ang pagbabahagi ng aking nalalaman sa Biblia sa magiging interesado lang. So mga kaibigan, hindi ako kagalingan sa pagbabahagi ng Biblia, pero ginawa ko pa din dahil mayroon akong nalalaman at dahil pinasok ang pagiging content creator, mas magandang i-content ko na lang ang aking nalalaman. So ipapaliwanag, basahin natin ang ikalabing-siyam na bersikulo hanggang sa ikadalawampu. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ika-4 na araw. So, ayan mga kaibigan, ito ay ang kasaysayan ng paglikha ng ating mundo noong panahon na nilikha pa ng Diyos. Ito ay sinasabi ko lamang mga kaibigan upang may paabot natin sa ating mga kapwa kung para malaman nila ang kasaysayan ng ating mundo. Kasi sa mga bagong henerasyon ay lalo na sa ibang henerasyon na diretso silang nag-aaral sa paaralan ni hindi man lang sila nag-aaral ng Biblia mga kaibigan. At kahit papano kung sila ay mahilig sa social media, makadaan man lang sa kanila at kung magiging interesado sila ay nasa kanila na yon at hindi natin sila pipilitin kung ayaw. So mga kaibigan, ipagpatuloy natin sa ikadalawampung bersikulo. Ikadalawampung bersikulo mga kaibigan, sinabi ng Diyos, hayaan bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa at sa kalawakan ng langit. So ito ang paglikha sa mga nilalang na nasa ilalim ng dagat o tubig o kaya sila ay nanggaling pa sa bukal. Ibig sabihin, hindi natin matukoy ang kanilang pinanggalingan basta't lamang sila ay lumitaw o bigla lang silang lumitaw. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoong Diyos. At ang mga ibon ay biglang nagsilitawan at nagsiliparan sa kalawakan at sa ibabaw ng lupa mga kaibigan. Kaya kasi nga napaka makapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kaya nga sa Diyos ng lahat, kasi nasa kanyang kapangyarihan. Isipin natin, ang mundo ay nilikha simula sa wala, ay kanyang nilikha. At pagkatapos, nilikha niya ang mga bagay simula sa wala. Hindi kagaya ng ating buhay, tayo ay may pinagmulan. Tayo ay simula sa lupa. Nilikha tayo simula sa lupa. Ibig sabihin, tayo ay isang elemento ng lupa na binigyan ng buhay, na siyang tinatawag ng karamihan ay elemento ng hangin. Dahil ang elemento ng hangin ay siyang nagbigay sa atin ng hininga. Ito ay ang buhay ng Panginoong Diyos na ipinagkaloob sa atin mga kaibigan. Ayun ang mga bagay din na dapat nating ipagpasalamat dahil binigyan tayo ng karapatan at karapatang makita ang liwanag ng mundo at kung gaano ito kalawak at kung gaano ito kaganda at kung gaano din kasarap mabuhay. Ang iba nga ay nangangarap na hindi na sana sila mamamatay o hindi na sila mawawala sa mundong ito. Pero dahil may hangganan ng buhay natin, ay tinatanggap na lang. Yung iba nga, labag pa sa kanilang kalooban Minsan nga, nagre-reklamo pa yung mga naiiwang buhay. So, wala tayong magagawa mga kaibigan dahil may hangganan ng buhay. So, yun lang mga kaibigan.
At sana suportahan niyo ako, paki-subscribe na lang ang aking YouTube channel. Ingat kayo palagi mga kaibigan. God bless.